Simula po tayo sa pananalangin. O Diyos na aming dakilang Panginoon, pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa inyo pong katapatan po sa amin at sa inyong awa, sa inyong habag na patuloy na pinagpapaumapaw ninyo na maranasan namin. Salamat po sa pagkakataon na makasama ang aking mga kapatid dito sa BSL para po makinig ng inyong salita at matuto po mula sa inyo, maituwid kung kailangan. Lord, kayo po ang tumulong sa amin. Kayo po ang malwalhati sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia sa Jonah chapter 2. So, nakaraan po, chapter 1 ako nung nandito ako. So, tuloy po natin ang ating pag-aaral sa Book of Jonah. At babasahin po natin yan habang tayo po ay dumadaloy sa pag-aaral ng ating teksto. Nakaraang taon po, kung siguro nabalitaan ninyo, yung tungkol sa Titan Submersible, narinig po ba ninyo yon? Yung Titan Submersible, maliit na submarine siya na ginawa para i-explore yung wreck ng Titanic. No? So yung Titanic, alam nating lahat. At alam natin, napakalalim nun, no? At hindi siya basta-basta pwedeng puntahan ng kahit sino. Ngayon, yung Titan Submersible na ito, isang maliit na submarine, medyo maraming nagko-question sa pagkagawa niya kasi parang hindi siya suitable para sa underwater exploration, no? Dahil yung material na ginamit niya, hindi usual na material na ginagamit para sa mga submarine talaga. Anyway, tumuloy sila. So may 5 tao na sumakay dun sa Titan Submersible, mga mayayaman na tao ito, at gusto nilang puntahan yung wreck ng Titanic. After nilang lumubog, ang expected, mga after a few hours, aangat na sila. Pero, hindi sila umangat. Walang narinig na communication mula sa kanila. Usually, meron dapat yan. No? Magko-communicate sila, hihingi ng tulong. So, nagtaka na yung mga tao na nasa ibabaw na naghihintay dun sa submersible. Bakit hindi pa bumabalik? So, iniisip nila yung mga pwedeng nangyari. Ano kaya nangyari? Kasi nasa ilalim sila ng dagat. Napakalaki ng dagat. So, imagine niyo paano nyo hahanapin ng isang submersible, isang submarine sa ilalim ng napakalaking dagat. At ang takot ng mga tao, kapag na-trap sila doon, kunyari nasira yung submersible na yon, ilang araw lang ang meron sila na pagkain na nakatago doon. No? Ilan lang ang supply nila. At yung oxygen nila, pwede ring maubos. So, nagsimula na silang maghanap. At matapos ang ilang araw, alam niyo po kung ano na lang ang nakita nila. Mga wasak-wasak na bahagi ng submersible na yon. Ang nangyari po, nagkaroon ng implosion. Alam niyo po yung implosion? Yung dahil sa pressure ng tubig sa ilalim ng dagat, sumabog siya paloob. At lahat ng mga sakay ng sasakyan na yon namatay. Patay po silang lahat. Pagkatapos po ng balita na yun, no, sunod-sunod, alam niyo po sa Facebook, di ba, pag nakabasa ka ng isang balita, sunod-sunod, yun, puro tungkol doon yung makikita mo, no, at kung ano-anong mga nakakatakot na mga karanasan sa ilalim ng dagat ang nabasa ko. Ayoko na tuloy mag-swimming. Alam niyo po, ang ilalim ng dagat, nakakatakot. Sa totoo lang, takot din ako sa ilalim ng dagat. Kasi pag nasa ilalim ka ng dagat, hindi ka pwede sumigaw. Ano mangyayari sa'yo pag sumigaw ka? No? Kailangan, syempre, pigilan mo yung hininga mo. Di ba? At kapag lumalim ka pa ng lumalim, yung pressure ng dagat, pwedeng sumira sa katawan mo. At maraming tao ang namamatay dahil sa biglaang pagbagsak sa ilalim ng dagat. At ang nakakatakot pa, alam niyo po, napakarami pang iba-ibang mga klaseng sea creatures ang hindi pa natin alam na nasa ilalim ng dagat. Totoo po, nakakatakot ang dagat. Sa katunayan po, sa panahon ng Biblia, ang dagat ay laging kinakabit nila sa danger, sa chaos. It's scary. Nakakatakot ito para sa kanila. Pero alam niyo po, meron pang kalaliman na mas nakakatakot pa sa kailalim-ilaliman ng dagat. At yan ay kung tayo ay nasa kailaliman ng ating kasalanan at pagre-rebelde sa Panginoon. Kasi ang dagat, pwedeng katawan natin patayin,
Pero ang lalim ng ating kasalanan ay magdadala sa atin sa pangwalang hanggang kamatayan. At kahit pa anak tayo ng Diyos, at tayo ay ligtas na sa pangwalang hanggan, may mga pagkakataon sa buhay natin na kikita natin ng sarili natin, nasa ilalim tayo ng kasalanan. Tumitigas ang ating puso dahil sa unbelief, nagkakalyo dahil sa indifference, at sa mga panahon na tayo ay tinutuwid ng Diyos, pinaparusahan ng Diyos para tayo ay madisiplina, na hanap natin sa sarili natin, nag-struggle tayo, pero hirap na hirap tayo, para tayo tinatapon ng mga alon, pabalik, pailalim sa ating kasalanan. At minsan pinupuno natin yung sarili natin ng kasinungalingan. Pwede natin sabihin, masyado akong makasalanan. Makikinig ba ang Diyos sa akin? Pwede natin sabihin, wala na akong pag-asa, hindi na ako magbabago. O pwede natin sabihin sa sarili natin na hindi na kayang pagwagihan itong kasalanan na ito. E di, sumuko na lang ako at gawin ko na lang ng gawin itong kasalanan na ito. Or pwede natin sabihin, galit na masyado sa akin ng Diyos sa dami ng kasalanan ko. Makikinig pa ba siya sa akin? Minsan iniisip natin, wala namang nakakaintindi sa pinagdadaanan ko. Puro lang sila, ganito, ganyan, ganito, pero hindi nila naintindihan yung kailaliman ng dinaranas ko. Meron bang pwedeng magligtas sa atin mula sa kailaliman ng ating kasalanan? Si Jonah, nasa kailaliman ng kanyang kasalanan nung nagrebelde siya sa Panginoon. Nalala ninyo? Yung inutusan sa ng Diyos sa chapter 1, pumunta sa Nineveh para mangaral. Pero, tumakbo si Jonah. Tumakbo siya mula sa presensya ng Panginoon. At yung pagbaba niya, yung pagbagsak niya sa kasalanan, hindi lang nagsimula yun nung tumakbo siya papunta sa Joppa, nagsimula yun sa puso niya. Yung puso niya na galit sa mga hentil, galit sa mga tiga-Nineveh. Nagsimula yun sa puso na napakataas ng tingin sa sarili, na siya ay isa ng idolo para sa kanya. Nakita niya yung kanyang sarili, yung kanyang mga iniisip, yung kanyang mga gusto na mas higit pa kesa sa kadakilaan ng Panginoon. Kaya imbis na pumunta sa Nineveh, ginawa ni Jonah ang lahat para hindi sundin ng Diyos. Inilubog niya ang sarili niya sa kasalanan. Biro nyo, naalala nyo, nagbayad siya ng isang barko na napakamahal maaari yung binayaran niya para 2,500 miles ang lalakbayin niya palayo kung saan siya galing. Papunta sa Tarshish, na alam natin ngayon bilang Spain. Yung Tarshish during that time ay yung pinakamalayong lugar na alam nila, di ba? Doon pumunta si Jonah. Ang pagtakbo ni Jonah sa Tarshish ay isang pagpapakita sa Diyos ng pagrebelde sa Kanya. Pagtakbo mula sa lupang pangako, pagtakbo mula kung nasaan yung templo, di ba nandun sa Jerusalem, tumakbo siya mula doon, kung saan pwede siyang mag-offer ng sacrifice para humingi ng tawad sa Diyos, tumakbo siya. Siguro nagmamadali siya para walang makapigil sa kanya. Baka may kaibigan o may kakilala siya o kapwa niya propeta na magsabi sa kanya na huwag kang tumuloy. Pero ang Diyos, no, but God pursued Jonah. Anong pinadala ng Panginoon? Padala siya ng isang malaking bagyo muna. No, isang malaking bagyo para almost sirain ang barko. Hindi naman nasira, pero muntik nang masira. Yung barko na, yung bagyo na to was so perfectly tempered by God. Naalala natin, ang purpose nito, hindi para sirain ang barko. Yung timing nito, perfect. Yung mga tao na nandun ay inalaw ng Diyos na nandun. Pero kahit na nagpadala pa ang Diyos ng bagyo, na lumambot ba ang puso ni Jonah? Hindi. Nagmatigas pa rin siya. Anong una niyang ginagawa? Tulog. Ginigising na siya ng Diyos. Wala siyang pakialam. Wala akong pakialam, Panginoon, kung anong padala mo para bumalik ako sa
sa Gath-Hepher para pumunta sa Nineveh, hindi ako pupunta sa Nineveh. Yan ang sinasabi ni Jonah sa kanyang pagtulog. Sa kabilang banda, nakita natin yung mga sailors, yung mga experience na manlalayag, no? Na takot para sa kanilang buhay kasi napakatindi ng bagyong ito. Hindi nila alam, saan ba nang galing itong bagyo na to? Wala naman to bago tayo lumayag. Bakit bigla na lang may bagyo? Dapat nakita natin to bago tayo umalis doon sa Joppa eh. Ginawa nila lahat ng kaya nilang gawin. Tinapon nila yung mga mahalagang cargo ng barko na yon para gumaang yung barko at hindi lumubog. Isa lang ang pwede nilang isip. Isa lang ang inisip ng mga mariners na ito. Supernatural tong bagyong to. Padala to ng isang Diyos. Siyempre sila, marami silang Diyos eh. Hindi nila kilala ang totoong Diyos. So inisip nila, padala to ng isang Diyos. Kaya kailangan mag-alay tayo, kailangan manalangin tayo. Sinong Diyos ba ang galit sa atin? So lahat ng Diyos, nakilala nila, tinawagan nila, pero walang nakinig sa kanila. Dahil hindi naman totoo yung mga Diyos na yun. So ngayon, tinawag nila si Jonah. Pagkakataon nito, no, para kay Jonah, alam niyo yung parang nangyari kay Elijah, na di ba ang daming propeta ni Baal, at si Elijah nanindigan, pinakilala ang Diyos sa kanila. Parang pagkakataon din ito kay Jonah na ipakilala kung sino ang Diyos. Pero anong ginawa ni Jonah? Nagmatigas pa rin ng puso niya. Hindi siya nanalangin. Alam niyo po, napakaraming opportunities ni Jonah sa chapter 1 para mag-pray. Nung inutusan pa lang siya ng Diyos na pumunta sa Nineveh, at siguro nag-struggle siya sa puso niya, hindi ba pwedeng nanalangin muna siya sa Panginoon? Lord, hindi ko maintindihan yung utos mo. Bakit mo ko pinapapunta sa Nineveh? Di ba kaaway yun ng bayan? Pwede siyang manalangin na ganun, pero hindi siya nanalangin. Nung bumaba siya ng Joppa, hindi lang naman siya parang bumaba ng hagdan at nasa Joppa na siya agad. Ang Joppa po ay 60 miles away. Parang distance ng Manila to Batangas. At nung time na yun, wala pa silang kotse, so siguro mga mahabang oras din ang nilakbay ni Jonah papunta doon. Pwede siyang manalangin habang nagbabiyahe siya papunta sa Joppa, pero hindi siya nanalangin. Nung dumating na si Jonah sa Joppa at magbabayad na ng kanyang pamasahe na napakamahal, di ba pwede niyang isipin, teka, itong pera na to galing sa Diyos, gagamitin ko para tumakbo mula sa Diyos, para magkasala laban sa Diyos. Pwede siya nakapag-isip at nanalangin, pero hindi siya nanalangin. Nung tumama na yung bagyo at ginising pa siya ng mga manlalayag, ng mga mariners na nananalangin sa Panginoon, alam ni Jonah na yung panalangin nila walang pinupuntahan. Alam niya na nasa delikado ang buhay ng mga mariners na ito, pero hindi siya nanalangin. At nung nag-cast na sila ng lots at na-identify na siya ang may kasalanan, at sinabi pa niya na ako ay isang Hebreo na natatakot sa Diyos, pero nanalangin ba siya? Hindi. Hindi siya nanalangin. At nung tinanong siya ng mga mariners, ano ang kailangan namin gawin para tumigil ang bagyong ito? Nanalangin ba siya? Hindi. Sinabi lang niya, itapon niyo ako sa dagat. Pero hindi siya nagtanong sa Panginoon. Hindi siya nagsisi sa Panginoon. Ang pwede niyang gawin, nung habang nandun siya, Lord, nagsisisi na ako, babalik na ako sa Nineveh, pahintuin niyo po ang bagyo. Hindi niya ginawa yon. Bagkus, sinabi niya, itapon niyo ako sa dagat. Mas gusto ko pang mamatay kaysa ako ay pumunta sa Nineveh. Yun ang sinasabi niya sa pagsabi niyang itapon niyo ako sa dagat. So nakita natin si Jonah. Hindi lang siya nasa matinding bagyo, at hindi lang siya ngayon nasa ilalim ng dagat, siya ay nasa ilalim ng malalim na kasalanan. Isang matigas na puso. Isang puso na nababalot ng kadiliman ng kasalanan. Siguro nung tinapon si Jonah sa dagat, di ba bumabagyo pa yun, umaalon pa yun. Pagbato sa kanya, malamang yung huling alon bago pahintuin ng Diyos yung bagyo, hinatak siya pa ilalim sa dagat. At nawala siya sa orientation niya. Hindi niya alam kung saan ang taas, hindi niya alam kung saan ang baba, kasi malamang nagpagulong-gulong siya pa ilalim sa dagat. At alam niyo, according sa medical articles na binasa ko, ang isang average na tao
kaya lang pigilan ng kanyang hininga ng ganong katagal, 30 seconds. Ako siguro mga 10, di joke lang. At aabot lang ng 3 minuto bago ang isang tao ay mawala ng malay sa ilalim ng dagat at 10 minuto para mamatay. So nasa yung oras ni Jonah, konti na lang, 10 minutes. Spiritually, nalulunod si Jonah sa kanyang pagrebelde sa Diyos. At nalulunod na siya simula pa nung tumakbo siya mula sa utos ng Diyos. Pero ngayon, mas malalim na siya. May kaligtasan pa ba para kay Jonah? O tumigas na ba ang puso niya hanggang kamatayan? Yung pride ba niya patuloy na lalaban sa Diyos? At masyado na ba itong matigas para humingi ng awa sa Diyos? At pag siya pa ay humingi ng tawad at umiyak sa Diyos, papakinggan pa ba siya ng Diyos? Alam niyo po mga kapatid, ang kasalanan sumisira sa atin. Kagaya kung paano nakita niyo kung gaano katigas si Jonah. Dumarating din tayo sa punto na kahit anong paalala ang napadala ng Diyos sa paligid natin, nagmamatigas tayo sa kasalanan natin. Pero napakapasensyoso ng Diyos. Napakapasensyoso niya pati kay Jonah. Na kahit na si Jonah nagdurusa dahil sa kanyang sariling kasalanan, dahil sa parusa ng Diyos sa kanyang kasalanan, pero dahil sa awa, biyaya ng Diyos, ginagamit ng lahat ng Diyos ito para siya ay bumalik sa kanya. Binabali ng Diyos ang pride ni Jonah sa ilalim ng dagat. At alam niyo po, noong kanyang lungs, ang kanyang baga, ay halos mapununan ng tubig, bago pa siya malunod, umiyak siya sa Diyos. Sa wakas, nanalangin na siya nung siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Sa wakas, inamin na niya na hindi niya kayang tulungan ng kanyang sarili. Sa wakas, inamin na niya na maliit siya sa harap ng Diyos. At inamin niya na ang Diyos ang may hawak ng dagat at ng ilalim ng dagat at ang lahat ng bagay at siya ay nagpasakop sa Diyos. At alam niyo pong ginawa ng Panginoon? Yun yung sinabi niyo kanina, niligtas siya ng Panginoon sa pamamagitan ng malaking isda. Alam niyo, parang nag-aabang lang yung isda sa paligid-ligid. At nung malapit na malunod si Jonah, at biglang umamin si Jonah, biglang, nilunok na lang siya. Nag-aabang yung isda sa utos ng Diyos. O sige, lunukin mo na. At nilunok na niya. Right at the nick of time. Bago pa mamatay si Jonah. At sa chapter na to, sa verse 1, makita natin, sabi sa chapter 2, verse 1, Jonah prayed to the Lord, his God, from the stomach of the fish. So, nasa tiyan na siya ng isda. Itong panalangin niya sa chapter 2, pinapakita sa atin yung nangyari sa gitna ng chapter 1, verse 16. So, pwede nyo tingnan yung Bible nyo doon. At chapter 2, verse 17. So, yung pagitan nun, yun yung nangyayari sa chapter 2. Ito yung moment na tinapon si Jonah sa dagat at bago siya lunukin ng isda, pinakita ko ano yung panalangin niya. At sa panalangin niya na ito, binalikan niya kung paano siya niligtas ng Diyos. At kung mapapansin niyo, di ba yung chapter 1, kung pagkasulat sa kanya, storya. Chapter 2, biglang naging tula. Tapos chapter 3 and 4, storya ulit. Ang ginagawa ni Jonah dito, pinapanalangin niya ang Psalms, ang mga awit. Kung mapapansin niyo yung chapter 2, para siyang iba-ibang bahagi ng Psalms na pinagtiyap-tiyap ni Jonah kasi kabisado niya yung awit kabisado niya yung mga awit. At yun ang panalangin niya. Siguro alam niya to mula sa puso niya. At sa chapter na ito, binabalikan niya kung gaano naging mabuti ang Diyos na pakinggan ang panalangin ni Jonah. At ngayon ay nananalangin siya ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kabila ng kadiliman na dinaanan niya sa kanyang buhay at sa panahon na napakalayo niya sa Diyos, nung siya ay nanalangin at humingi ng tulong sa Diyos, niligtas siya ng Diyos.
At nawa matutunan natin mula sa buhay na ito ni Jonah na sa panahon ng ating mga distress at kahit na yung paghihirap na ito ay dahilan pa ng disiplina sa atin ng Diyos dahil sa kasalanan, pwede pa rin tayong tumawag sa Diyos. Pwede tayong umiyak sa Kanya. At yun nga ang dahilan kung bakit tayo pinaparusahan ng Diyos sa mga panahon na may kasalanan tayo, kung bakit niya tayo dinidisiplina para tayo ay muling tumawag sa Kanya. At panalangin ko sa pag-aaral natin na ito, magkaroon tayo ng encouragement na pwede tayong umiyak sa Diyos kahit na nasa kailalim-ilaliman tayo ng kasalanan. 4 encouragements para sa atin sa umagang ito para manalangin sa Panginoon. Una, sa English ko ito sasabihin, cry out to Him despite your guilt. Cry out to Him despite your guilt. Second, cry out to Him despite His wrath. Third, cry out to Him despite the impossibility. And fourth, cry out to Him and He will rescue. Ililigtas niya tayo. So cry out to Him despite your guilt. Sabi sa verse 2, and he said, I called out of my distress to the Lord, and He answered me. I cried for help from the depth of Sheol. You heard my voice. At totoo, si Jonah ay nasa isang malaking distress. Alam niyo po yung distress, yung Hebrew word na ito, parang isang masikip na space kung saan natrap ang isang tao para siya nakatali, nakagapos, at hindi makatakas. At yun yung kalagayan ni Jonah sa ilalim ng dagat. Sabi niya, para siyang nasa kailaliman ng Sheol. Yung Sheol, yung lugar ng mga patay, sa panahon nila, yun ang tawag nila. Sinasabi ni Jonah, sa ilalim ng dagat na ito, I'm as good as dead. Mamamatay ako dito. Alam ni Jonah na guilty siya. Alam niya na kasalanan niya kaya siya nandun sa ilalim ng dagat. Kasi nagre-rebelde siya sa Diyos. Hindi niya ginalang ang Diyos. Pero nung dinala siya sa desperation ng Diyos, sa ilaliman na yon na nauubusan na siya ng hangin at hindi siya pwedeng sumigaw, pero alam niya na meron siyang pwedeng tawagin, iyakan, at alam niyang maririnig siya kahit pa hindi lumabas ang boses niya sa tubig. Para siyang dinaganan ng Diyos. Alam niyo sa wrestling, yung pinin down, manalangin ka. Parang gano'n ang ginagawa ng Diyos sa kanya. At sa wakas, nanalangin siya. At alam niyo po, sa kabila ng katigasan ng puso niya, alam niya, deep inside, pag nanalangin siya, papakinggan siya ng Diyos. Papakinggan siya ng Diyos dahil ang Diyos ay soberano at alam niya ang lahat ng bagay. Pero, sasagutin ba ng Diyos ang panalangin niya? O dahil ba sa kasalanan niya at sa pagsirebelde niya sa Diyos, ang gagawin ng Diyos, narinig yung panalangin mo pero hindi na kita ililigtas kasi matigas ang ulo mo. Ganun ba ang ginawa ng Diyos? Sinabi sa atin ni Jonah ang sagot. Surprising good news. Sabi niya, He answered me. Itong line na to is filled with so much astonishment. Gulat na gulat, tuwang-tuwa, manghang-mangha. Sa kabila ng pagrebelde ko sa Kanya. Sa kabila ng nasa ilalim ako ng dagat dahil sa kasalanan ko, pinakinggan niya ako. At sa second line, makikita nyo, as if turning from us, kausap niya yung mga nagbabasa, at humarap sa Diyos, sabi niya, Lord, you heard my voice. Pinakinggan mo ang boses ko. Kahit na napakasama ko, kahit na nagrebelde ako sa Diyos. Pinakita niya dito yung awa ng Diyos sa kanya. Kung paano sinasagot ng Diyos ang pagsisisi ng isang makasalanang manlilingkod niya. At napaka-merciful po ng Diyos natin, hindi ba? Sa pakikinig niya sa iyak ni Jonah, pinapakita ng Diyos na sa kabila ng ating guilt, sa kabila ng ating distress,
Dahil sa parusa at disiplina ng Diyos sa atin, nakikinig ang Diyos sa iyak natin. At pag tayo ay umiyak sa Kanya at humingi ng tulong, handa siyang iligtas tayo at muling ipanumbalik sa Kanya. Ayan po si Jeremiah. Na-witness ni Jeremiah yung pagsakop ng Babylon sa Jerusalem. At kitang-kita niya kung paano yung dating napakagandang Jerusalem ay nawasak at giniba ng kaaway dahil sa kanilang pagrebelde laban sa Diyos. Dahil sa pagsamba ng Israel, ng Juda, sa iba-ibang mga Diyos lang nasa bayan sa paligid nila. At sa kabila ng hundreds of years na warning at pasensya ng Diyos sa kanila, hindi sila nakinig sa Diyos. Guilty ang Israel. At dumating ang panahon ng disiplina, sila ay na-conquer, sila ay nawasak, nagkaroon ng taggutom, matinding taggutom. Sa panahon na yon, yung mga nanay na pilitang kainin ang kanilang sariling mga anak. Ganon sila kagutom. At umiyak si Jeremiah sa Book of Lamentations. Sabi niya, Lamentations 1:1. How lonely sits the city that was full of people. She has become like a widow who was once great among the nation. She who was a princess among the province has become a forced laborer. Naging alipin. Pero sa nakakalungkot at napakahirap na panahon na ito, alam niyo kung ano naalala ni Jeremiah? Naalala niya kung sino ang Diyos. Lamentations 3:21-24. Familiar po tayong lahat dito. This I recall to mind. Therefore, I have hope. Kahit pagano kadilim ang kalagayan ngayon. Sabi niya sa 22, the Lord's loving kindness indeed never cease. For His compassions never fail. Ibig niyang sabihin dito, kahit itong parusang ito na dinadaanan natin, the Lord's loving kindness never cease. Bahagi ito ng pag-ibig ng Diyos sa sarili niyang bayan para disiplinahin sila at dalhin sila sa katwiran. Sabi niya sa 23, they are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I have hope in Him. Kaya, dahil sa pag-ibig na ito ng Diyos na hindi nagmamalyo at hindi nagkukulang ang panawagan ng Diyos sa mga tao, aminin ninyo ang kasalanan ninyo. Sabi niya, panawagan ni Jeremiah sa mga tao, Lamentations 3:39-40. Why should any living mortal or any man offer complaint in view of his sins? Ibig niyang sabihin, nahihirapan tayo ngayon, nasakop tayo ng Babylonia, wala tayong karapatang magreklamo dahil kasalanan natin to. Kaya sabi niya, pero, verse 40, let us examine and probe our ways and let us return to the Lord. Umalik tayo sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit tayo dumadaan dito. Tinatawagan niyo yung mga tao na umiyak kayo sa Diyos sa kabila ng inyong guilt. Kasi sabi niya sa Lamentations 3:55-58, I called on your name, O Lord, out of the lowest pit. You have heard my voice. Do not hide your ear from my prayer of relief, for my cry for help. You drew near when I called on you. You said, do not fear. O Lord, you have pleaded my soul's case, and you have redeemed my life. Mga kapatid, kung tayo ay dumadaan sa panahon ng buhay natin na para tayong nasa kailaliman ng kasalanan at ng pagpaparusa ng Diyos, at sa mga panahon na yon na binali na niya tayo at pinakita niya sa atin yung kanyang kabanalan kung bakit tayo nandun, at kapag nilunod niya na tayo sa kahirapan natin na para tayong binabalutan ng mga weeds ng ating guilt, tandaan natin ang Panginoon.
tandaan natin kung sino siya. Na Diyos na nagpakilala, na sa kabila ng kasalanan ng Israel, siya ay Diyos na mahabagin. Siya ang Diyos na mabiyaya. Siya ang Diyos na matagal bago magalit. Siya ang Diyos na nag-uumapaw sa pag-ibig at sa katotohanan. At siya ang Diyos na magpapatawad sa atin. At sa kanyang pagpaparusa, sa kanyang pagdala sa atin sa desperation at sa pagbali ng ating pride. Habang yung pressure ng guilt, parang binawasak tayo mula sa kalooban, hinahayaan ng Diyos na ang prutas ng kanyang katwiran ay magbunga sa atin. Alam niyo po, laging masakit ang disiplina. Lagi itong nakaka-distress. Yun ang purpose nun. Para sa distress ng disiplina ng Diyos, maalala natin na pwede tayong tumawag sa Kanya kahit pag guilty tayo sa kasalanan natin. At sa totoo, yun ang gusto niyang gawin. Gusto ng Diyos na umiyak tayo sa Kanya dahil mahabaging Diyos siya. Minsan sa guilt natin, nilulunod natin yung sarili natin ng kasalanan. Makikinig pa ba yung Diyos sa akin? Hindi na siya makikinig sa akin. Deserve ko ba bang umiyak sa Diyos? Alam niyo po, walang deserving na umiyak sa Diyos. Wala kahit isa sa atin. Pero dahil sa biyaya ng Diyos at habag niya, niyayaya niya tayo, tinatawag niya tayo na umiyak sa Kanya, na desperado, kagaya kung paano kadesperado si Jonah nung panahon na ito na nalulunod na siya sa ilalim ng dagat. Gusto niyang tumawag tayo sa Kanya para palitan yung ating mga pusong matataas ang tingin sa sarili sa pagpapakumumba sa harapan ng Diyos. Gusto niyang umiyak tayo sa Kanya para hilingin sa Kanya na palitan yung ating kamanhiran sa kasalanan sa pagtangis sa kasalanan. At yung pag-asa natin sa sarili, mapalitan na pag-asa natin sa Diyos at yung ating pagnanasa sa sanlibutan, mapalitan sa paghangad sa katuwiran ng Diyos. At ang pangako niya, makinig siya sa atin. Ililigtas niya tayo. Kaya kapatid, kung ikaw ay nasa panahon ngayon ng katigasan ng kasalanan, manalangin ka sa Diyos. Umiyak ka sa Kanya. Huwag mo nang pagmatigasin ang puso mo at isuko mo ito lahat sa Kanya. Ngayon, patuloy si Jonah na nanalangin. At inacknowledge niya yung disiplina ng Diyos at yung galit ng Diyos sa kasalanan niya. Pero sa kabila ng kanyang puot, ipinakita ni Jonah na kahit pa napupuot ang Diyos sa kasalanan natin, pwede pa rin tayong manalangin sa Kanya. Sabi niya sa verse 3 hanggang verse 4, "For you have cast me into the deep, into the heart of the seas, and the current engulfed me. All your breakers and billows passed over me. So I said, I have been expelled from your sight. Nevertheless, I will look again toward your holy temple." Sabi ni Jonah dito, "For you, God, had cast me into the deep." Sino ba yung nagtapon sa kanya sa dagat sa chapter 1? Di ba yung mga mariners? At siya pa yung nagsabi, itapon niyo ako sa dagat. Pero ngayon, na-realize si Jonah, ang Diyos ang talagang nagtapon sa akin dito sa dagat. Yung throw, yung cast, ay nag-i-imply ng matinding puwersa ng pagtapon. Kung paano kagalit ang Diyos sa kasalanan, ganong kalakas yung pagtapon sa kanya ng Diyos sa ilalim ng dagat. At nararamdaman ni Jonah, nalalaman ni Jonah, naiintindihan ni Jonah yung galit ng Panginoon sa kasalanan. Sabi niya, the current engulfed me. Hinatak siya pailalim. Binalutan siya. Tapos sabi niya, all your breakers and billows pass over me. Alam niyang sa Diyos itong mga alon, itong tubig na nagbabalot sa Kanya, na lumulunod sa Kanya, at hindi niya malaman kung nasaan na siya dahil ang Diyos mismo ang naghahatak sa Kanya sa pamamagitan ng tubig, pailalim ng pailalim. Naintindihan niya yung ibig sabihin ng sitwasyon na ito. Sabi niya sa verse 4, God expelled him. I have been expelled from your sight. Yung expelled,
Sa ibang translation, sabi, driven away o itinaboy. Itong salitang ito, yung parehong word na ginamit nung si Cain ay itinaboy mula sa kung saan siya nakatira. Nung si Adan at si Eva ay itaboy mula sa Eden. Ang mga Canaanites itaboy mula sa lupang pangako nila Joshua. At yung mga Israelita itinaboy mula sa kanilang pangakong lupa dahil sa kanilang kasalanan. Ito ngayong pagtataboy na to ng Diyos, ginagawa niya kay Jonah. Bakit? Dahil galit ang Diyos sa kasalanan. Nakita natin sa chapter 1, lingid ba sa Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao? Hindi. Di ba yung kasalanan ng Nineveh, sabi niya, umaakyat na sa akin ang kasalanan ng mga tiga Nineveh. Si Jonah, imbis na pumunta sa Nineveh para mangaral dahil naipuot ang Diyos sa kasalanan, anong ginawa niya? Nagtaas siya ng sarili niyang kasalanan laban sa Diyos. Naipon siya ng sarili niyang pagre-rebelde sa Diyos. Kaya ang puot ng Diyos ay nasa kanya din. At kahit kilala niya ang Diyos, kahit na siya ay isang propeta, hindi ito tolerate ng Diyos ang kasalanan. Lalo na sa kanya, nakabilang sa bayan ng Diyos at isang mangangaral ng Diyos. At dito umiyak si Jonah. Nawala na siya sa proteksyon at biyaya ng Diyos. At dito inamin niya, deserve ko ang disiplinang ito. Nakita niya yung kasalanan niya. Nakita niyang itinataboy na siya ng Diyos mula sa kanyang pagtingin. Pero may pag-asa pa rin si Jonah. Sabi niya, nevertheless, I will look again to your holy temple. Naalala niya yung temple. Alam niyo yung templo? Para saan ito sa Israel? Anong ginagawa ng mga Israelita sa templo? Dito sila nag-aalay para saan? Sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Naalala ni Jonah, sa Diyos merong kapatawaran sa kasalanan. Sa templo kung saan nandun, nakatira ang kalwalhatian ng Diyos, yung Shekinah glory kung tawagin, doon nagbigay ng Diyos ng pag-asa sa mga tao na makalapit sa Kanya. At sa pamamagitan ng templo na yon, naalala din ni Jonah kung paano pinalaya ng Diyos ang Israelita mula sa Ehipto, sa kanilang pagkaalipin sa bayan na ito. At nagpaalala ito kay Jonah sa kabanalan ng Diyos. At kung paano ang kanyang mga tao ay tinawag din niya na mamuhay na may kabanalan. At nagpapaalala rin ang templo sa kanila kung paano napupuot ang Diyos sa kasalanan. Kaya sa kailaliman ng kasalanan ni Jonah at sa kanyang pagtakbo mula sa Diyos, ngayon sa chapter 2, makita natin, nakatingin na siya sa templo. Nung tumakbo siya papuntang Joppa, tinalikuran niya ang templo, tumakbo siya palayo doon. Ngayon, nasa ilalim sa ng dagat, nakatingin siya patungo sa templo dahil naalala niya ang kapatawaran. Merong kapatawaran sa Diyos. At tinitingnan niya, hinahanap-hanap niya yung panahon na makapag-alay siya muli sa templo. Pero ngayon, kahit na malayo pa siya sa templo, alam niya, merong kapatawaran mula sa Diyos. Naalala niyo po nung nag-aral tayo ng Aklat ng Hosea, nung last time nandito ako. Di ba pinakita ng Diyos kung gaano siya kagalit sa mga Israelita dahil sa kanilang kasalanan, na para silang nag-commit ng adultery laban sa Diyos. Sabi ng Diyos, paparusahan niya ang bayan na ito. Pero, sa parehong propeta na ito, siya rin ay nanawagan. Sabi niya sa Hosea 6:1, come, let us return to the Lord, for He has torn us, but He will heal us. He has wounded us, but He will bandage us. At kahit pa paulit-ulit na nahulog ang Israel sa kasalanan, hindi isusuko ng Diyos ang kanyang mga tao. Sabi niya sa Hosea 11 verse 8, how can I give you up, Ephraim? How can I surrender you, Israel? How can I make you like Admah? How can I treat you like Zeboim? Alam niyo kung sino itong mga bayan na to? Sodom and Gomorrah. Sabi niya, tuturing ko ba kayong parang Sodom at Gomorrah? Buburahin ko ba kayo sa mundo?
Hindi. Sabi niya, my heart is turned over within me. All my compassions are kindled. Ang pag-ibig ko sa inyo, nandito pa rin. Hindi ko kayo kayang burahin sa mundong ito dahil mahal ko kayo. At sabi niya, bumalik kayo. Return to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Mga kapatid, kung tayo ay nasa disiplina ng Diyos dahil sa kasalanan natin sa Kanya, huwag na tayong magmatigas sa Kanya. Tandaan natin na dinidisiplina ng Diyos ang Kanyang iniibig. Gagawin ng Diyos ang lahat para ang Kanyang anak ay dumating sa pagsisisi sa kasalanan. Kung kailangan natin lumabas sa disiplina na ito, na pilay na tayo dahil sa injury, gagawin ng Diyos yon. Kung kailangan natin lumabas sa disiplina na ito, na wasakin ng Diyos yung relasyon na ginagawa nating idol, gagawin ng Diyos yon. Kung kailangan natin lumabas sa disiplina na ito, na yung ating kalusugan ay masira, gagawin ng Diyos yon. Kung kailangan natin lumabas sa disiplina na ito, na lahat ng kayamanan na pinag-iipon natin dito sa mundo ay mawala lahat, gagawin ng Diyos yon. Kung tayo ay matagal na hindi susuko sa Kanya, the longer we resist, the deeper we will sink. And the higher we build our pride, the greater will be our fall. Kaya tumawag tayo sa Panginoon. Sabi ni John Piper sa isang sermon niya, sa isang preaching niya, even when God is displeased with us, He never brings us into affliction merely for the sake of punishment. His purposes always include redemption. Sabi sa Job 36 verse 15, in his preaching nito, kinote niya, God delivers the afflicted by their affliction and opens their ear by adversity. Adversity is redemptive, not merely punitive. Even if you have felt as though the very hand of God is against you in your distress, do not despair to call upon Him. He answers His children in spite of His own judgment. What a gracious God we have. So nakita natin, we can cry out to the Lord despite our guilt. We can cry out to the Lord despite His wrath. And third, we can cry out to the Lord despite the impossibility of our situation. Verse 5 to 7, sabi, water encompassed me to the point of death. The deep, the great deep engulfed me. Weeds were wrapped around my head. I descended to the roots of the mountains. The earth with its bars was around me forever. But you have brought up my life from the pit, O Lord my God. While I was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came into your holy temple. Sa pagkakataon nito, mas binigyan ng detalye ni Jonah yung danger, kung saan siya nandun. No? Kung gaano ka-imposible na mailigtas pa niya yung kanyang sarili kung hindi siya tutulungan ng Diyos. Sabi dito, nilamon siya ng tubig. At kahit gusto niyang umangat, yung mga weeds nakabalot sa kanyang ulo na parang kadena, hindi siya makaangat. Sabi niya, yung root of the mountains ay parang kanyang kulungan. Trap siya sa sitwasyon niya. Trap siya sa kanyang kasalanan. At siya ay malapit na humatay sa kailaliman ng dagat. Parang wala ng pag-asa. So imagine niyo yung kalagayan ni Jonah sa ilalim. Tahimik na. Tapos na yung bagyo pero nasa ilalim siya. Malamig, madilim, at hinihintay na lang ni Jonah nung mawalan siya ng hininga. Pero bago siya mawalan ng malay, inalala niya ang Panginoon. Tumawag siya sa Panginoon. At ang text natin sinundan, sabi niya, but God. Itong but God na ito sa pagkakataon na ito, hindi na para pigilan si Jonah mula sa pagtakbo.
kagaya ng pagdala niya ng bagyo. But God na ito, ngayon, God is saving him. Yung parehong kapangyarihan na ginamit ng Diyos para magbato ng bagyo sa kanya, ay parehong kapangyarihan ngayon na ginagamit ng Diyos para iligtas siya mula sa kalagayan niya. At kung paano ang storm ay supernatural, yung pag-rescue kay Jonah ay supernatural sa pamamagitan ng isang malaking isda. Sino ang makakaisip nun? Pwede bang, hindi siguro nanalangin si Jonah, Lord, magpadala ka ng isang malaking isda, lunukin ako dito sa ilalim ng dagat. Hindi naisip ni Jonah yon. Pero alam ng Diyos kung paano siya ililigtas. At kahit kaano pa mukhang kaimposible siya maligtas, kaya pa rin siyang iligtas ng Diyos. Inangat siya mula sa kailalim-aliliman. At alam niyo po, first time sa book na ito, nakita natin paangat na si Jonah. Di ba naalala nyo? Chapter 1, pababa siya ng pababa. Baba sa Joppa, baba sa barko, baba sa ilalim ng dagat. Pero ngayon, nagsisimula na siya, sabi niya, you have brought me up from the pit. Hindi lang yung kanyang physical na katawan ang naligtas, ang mas mahalaga yung kanyang kaluluwa. Kasi alam nyo kung bakit natin nasabing naligtas ang kanyang kaluluwa. Tingnan nyo kung anong tawag niya sa Diyos ngayon. O Lord, my God. Nakita niyo kung gaano ka-intimate ito? In contrast kung paano niya tawagin ng Diyos nung tinanong siya ng mga mariners. Sabi niya, I fear the Lord God who made the sea and the dry land. I am a Hebrew. Pero ngayon, O Lord, my God. Ngayon, inaamin niya ang Diyos, si Yahweh, ang aking Diyos. Hindi ako ang sarili kong Diyos. Siya ang ama ko. Siya ang gumawa sa akin. Siya ang tagapagligtas ko. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa kanyang kapangyarihan, walang imposible. Nothing is impossible. At pinatunayan ng Diyos sa buong kasaysayan ng Biblia, makita natin kung paano niya niligtas ang Israel sa pamamagitan ng paghati ng Red Sea. Kung paano pinatawid niya ang mga Israelita papunta sa Canaan sa paghati din ng Jordan River. At kung paano pinahinto ng Diyos ang araw para manalo sila Joshua sa laban nila. At basahin ninyo ang inyong Biblia, napakarami pang patunay ng Diyos na kaya niyang iligtas ang kahit sino man, kahit gaano pa kaimposible ang kanilang kalagayan. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay napunta sa disiplina ng Diyos, at mukhang imposible, parang hindi ko na kaya makalabas dito, parang wala nang kaligtasan, nothing is impossible for God. Naalala niyo Ezekiel chapter 37? Tinawag ng Diyos si Ezekiel mangaral sa mga kalansay, dry bones. Sino yung kalansay na yon? Israel. Kahit anong gawin nating sigaw sa mga buto, hindi yan babangon. Wala na yan. Kahit mag-CPR pa, hindi na pwede, buto na eh. Kahit anong gamot ang ibigay mo, wala na yan. Pero sabi ng Diyos, mangaral ka sa kanila. Ano yung nangyari? Nagkaroon sila ng laman, nagkaroon sila ng lamang loob, hanggang sa nakahinga sila at naglakad sila. Kasi pinapakita ng Diyos, kahit pa gaano kayo kapatay sa kasalanan ninyo, kahit pagano kalalim ang hukay na hukay ninyo sa inyong mga sarili, kung kayo ay lalapit, magsisisi, tatawag sa akin at makikinig sa akin, kaya ko kayong iligtas. Kaya ko kayong muling bigyan ng buhay. Kaya kung tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na parang nilalamon tayo ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos, at kung tayo ay mayroong pagkakataon na iniisip natin, wala ng pag-asa para umahon mula sa kalagayan natin sa kasalanan, huwag nating hayaan na lamunin tayo ng pag-iisip na ito. Huwag tayong tatalikod sa natatanging pwedeng magligtas sa atin. Kasi yan ang temptation ng iba eh. Pag nagdisiplina, aalis ng church. Pag nagdisiplina, lalayo sa mga kapatid. Mga kapatid, ang church ang ginagamit ng Diyos para tayo ay panumbalikin sa Kanya.
Hindi natin dapat ikahiya kung tayo man ay dumating sa disiplina sa church. Dahil ginagamit na ito ng Diyos. Gumagamit siya ng mga tao na iniibig tayo ng sobra para ituwid tayo, para paalalahanan tayo, para tawagin tayo tumalikod sa ating mga kasalanan. Oo, masakit sa pride natin, pero manampalataya tayo na ginagamit ito ng Diyos para tayo ay bumalik sa Kanya. Tumawag tayo sa Diyos. At kahit pa gaano ka-imposible ang sitwasyon natin, God is able to rescue us. At sa panghuli, pang-apat na punto natin, cry to Him and He will restore. Sabi niya sa verse 8 to 10, those who regard vain idols forsake their faithfulness. But I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving. That which I have vowed I will pay. Salvation is from the Lord. Then the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah up into the dry land. Una, ni-restore ng Diyos yung loyalty ni Jonah. Verse 8. Kitang-kita ni Jonah yung mga idols ng mariners na to, yung mga Diyosan nila, walang nagawa para iligtas sila. Ang Diyos lang ang nakapagligtas. Siguro inisip din niya yung Israel, naalala din niya, na yung Israel, sumamba sa iba-ibang mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Jonah, hindi ako kagaya nila. No? Ngayon, hindi na ako sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. At siguro nakita niya ni Jonah yung kanyang sarili. Na dati, idol ko yung sarili ko. Ang taas-taas ng tingin sa sarili ko. Pero walang kwenta ang sumamba sa ibang Diyos. Sa Diyos lang, ang Panginoon lang, si Yahweh lang ang dapat sambahin. Pangalawa, pinanumbalik ng Diyos yung worship ni Jonah. Sabi niya, I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving. At alam niyo po, kahit nasa ilalim siya, kasi itong panahon na ito, nung part na to ng text, nasa ilalim na siya, nasa tiyan na siya ng isda. Pero ang puso niya, kahit na malangsa doon, madilim doon, mabaho doon, para siyang tinutunaw siguro ng mga asido nung tiyan ng isda. Pero ang nasa puso niya doon sa sitwasyon na yon, magpasalamat sa Diyos. Magpuri sa Diyos. Ni-restore ng Panginoon yung kanyang devotion. Sabi niya, that which I have vowed, I will pay. Ibig sabihin, Panginoon, numakbo man ako sa iyo noon, pero ngayon, gagawin ko na. Tutuparin ko na yung panawagan mo sa akin bilang isang propeta. Susunod na ako sa iyo. At panghuli, pinanumbalik ng Diyos ang kanyang buhay. Sabi dito, salvation is from the Lord. At yun yung huling linya ng panalangin ni Jonah dito sa tiyan ng isda. Na parang pinapa-echo niya to. Salvation is from the Lord. Noong chapter 1, nakita natin yung pagbaba ni Jonah. Di ba? Sinabi natin kanina. Pero dito sa chapter 2, makita natin yung pag-angat niya. Sabi sa verse 4, we see him looking towards the holy temple. Di ba? Pababa siya, umiyak siya sa Diyos, tapos tumingin siya sa templo. Sa verse 6, sabi, inangat siya ng Diyos mula sa kailaliman. Sa verse 7, sabi yung panalangin niya, umakyat sa templo. Sa verse 9, sabi niya, mag-aalay na siya sa Diyos. And verse 10, Jonah was vomited up. Isinuka siya sa lupa. Kahit pa gaano nakakadiri pakinggan yun. Na isinuka ka ng isda. Isang malaking relief yun para kay Jonah. Pinanumbalik ng Diyos si Jonah. And you know when God restores, He restores in full. Sa chapter 3, makikita nyo kung paano pinanumbalik ng Diyos si Jonah sa ministry. Pero next time na yun. Next time na tayo mag-chapter 3. Restoration is available also for us through the Lord Jesus Christ, who broke the chains of sin and death by His life, His sacrifice on the cross, and His resurrection. Mga kaibigan, sa ating natural na kalagayan, nagre-rebelde tayo sa Diyos. Spiritually, pagkapanganak natin, nalulunod na tayo agad sa kasalanan. Hopeless na agad. Kamatayan na nag-aabang. Eternal death. Pero sa kailaliman ng ating total depravity,
God reached out with the gospel of His grace to the Lord Jesus Christ. Salvation is available. Salvation is from the Lord. At ang dahilan kung bakit po kayo nandito at naririnig niyo yung mensaheng ito, bisita man kayo, inimbitahan ng inyong mga kaibigan, o matagal na kayo umaattend sa church pero hindi pa kayo nananampalataya, o kayo ay mga kabataan na tangay-tangay ng inyong mga magulang at tataka kayo bakit ako nakikinig sa mensaheng ito. O siguro kung nasa bahay kayo nakikinig ng recording ng message na ito, pakinggan ninyo ang mensahe ng Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoong Jesus. Tanging siya lang ang pwedeng magligtas sa atin mula sa kailaliman ng kasalanan. Salvation belongs to God alone. No one else. We cannot save ourselves. Only God can. Mga kapatid, kahit bilang mga mananampalataya, may pagkakataon sa buhay natin na inilulubog natin ang ating sarili sa rebelyon laban sa Diyos at sa kasalanan. At maaaring meron ba sa atin dito nasa disiplina ng Diyos? Hindi man church discipline, pero alam nyo, may nangyayari sa buhay nyo ngayon na parang disiplina to ng Diyos sa akin na. Binali ka na ba ng Panginoon? Tandaan mong umiyak sa Kanya. Huwag mo nang pagbatigasin ang puso mo. Umiyak ka sa Kanya kahit guilty ka. Umiyak ka sa Kanya kahit naggalit siya. Umiyak ka sa Kanya kahit mukhang imposible yung kalagayan mo. Umiyak ka sa Kanya ng buong puso. Sumuko ka sa Kanya. Iwanan mo ang iyong pride at lumapit ka sa Panginoon. At ang pangako niya, He will restore you. Minsan, napofrustrate tayo. Bakit parang ang bagal ng restoration? Bakit parang unti-unti? Tandaan ninyo, God will finish the work that He began in you. Because salvation belongs to God, no one else. Salvation past, yung justification natin sa kasalanan. Salvation present, yung sanctification natin sa maging kawangis tayo ng Panginoon. At salvation future, yung glory na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kung kayo naman po ay nagmi-minister o cell leader kayo o isang magulang na nagka-counsel sa anak, para ang tigas ng anak ko, darating ko ba ito sa pagsisisi? O kabataan na pinapangaralan ninyo, ba't parang hindi pa rin, parang walang nangyayari? Okay, susuko. Keep ministering. Keep loving. Keep praying. And even if for the moment, para kayong kinukutya, para kayong tinatapak-tapakan ng rejection ng inyong mga pinapangaralan. Nasasaktan kayo kasi pag lumalapit kayo, sila pa yung lumalayo. Pag nangangaral kayo, parang akala nila, ginajudge nyo pa sila. Let your patience be like the patience of God for Jonah. And let your hope be that God will save your friend, your son, your daughter, your brother, your sister. And He will do whatever is necessary to bring His erring child to repentance, just as He did for Jonah. Salvation belongs to God. Si Augustine, kilala niyo po ba si Augustine? Yung isang dakilang theologian ng early church. Yung 16 years old. Siguro may pangalan bang Augustine sa church? Wala naman. Meron ba? 16 years old siya. He greatly struggled with the lust of the flesh. At nung umalis siya papunta sa Carthage para mag-aral, yung nanay niya, pinaalalahanan siya, anak, talikuran mo na yung layaw ng laman. Pero nung mag-isa sa Carthage, talagang nagwala siya. Sabi niya sa book niya, ang tawag sa book na to, Confessions, sabi niya, for as I became a youth, I longed to be satisfied with worldly things. I dared to grow wild in a succession of various and shadowy loves. Iba-ibang babae, no? My form wasted away, and I became corrupt in thy eyes. Yet I was pleasing with my own eyes, and eager to please the eyes of men. Itong lust na to,
yung laban niya sa laman, tumagal ng 16 years. Pero sa puso ni Augustine, laging merong guilt na hindi niya maalis sa puso niya. Chastisement ng Panginoon, isang kabigatan na hindi niya mapakawalan. Sabi niya sa book na to, I quote, "But fool that I was, I foamed in my wickedness as the sea, and forsaking thee, and following the rushing of my own tide, and burst out all thy bounds. But I did not escape thy scourges, for what mortal can do so? Thou wast always by me, mercifully angry, and favoring all my unlawful pleasures with bitter discontent." Kahit anong sarap ang hanapin niya, hindi siya nakontento. In order that I might seek pleasures free from discontent. Dumating yung panahon, sobrang matindi na yung struggle niya, hindi niya kaya. Tinawag niya yung best friend niya, si Alypius, no, na tawagin niya brother of his heart, his accountability partner. Umiiyak silang dalawa, nandun sila sa isang garden, nananalangin na palayain sila ng Diyos sa kasalanan na to. Sabi ni Augustine ulit, I was held back by mere trifles. Mga walang kwentang bagay, sabi niya. They plucked my garments of flesh and whispered. Kasi gusto niyang umalis, gusto niyang iwanan to. Para siyang binubulungan ng kanyang lust. Sabi niya, are you going to dismiss us? From this moment, we shall never be with you again forever and ever. At siya natatakot, siya mawawala na itong sarap na dati kong hinahanap. Sabi niya, while I stood trembling at the barrier, on the other side, I could see chaste beauty, the beauty of continence in all her serene and solid joy, as she modestly beckoned me, cross over, and hesitate no more. She stretched out loving hands to welcome and embrace me. Sa sobrang frustration ni Augustine habang nanalangin siya doon, iniwan niya muna si Alypius, pumunta siya sa ilalim ng isang fig tree, nanalangin siya sa Diyos. Sabi niya, O Lord, how long? How long will thou be angry with me forever? Remember not our former iniquities, for I felt that I was held by them. I sent up these sorrowful words, how long? How long? Tomorrow? And tomorrow? Why not now? Why not now bring an end to my uncleanness? At habang nanalangin siya doon, habang umiiyak siya doon, sa background may naririnig siya mga bata, kumakanta. Yung kanta ng mga bata, ang sabi, take it and read. Take it and read. So narinig niya, tumayo siya, bumalik siya kay Alypius, kinuha niya yung Bible, binuksan niya, take it and read. At binuksan niya sa Romans 13 to 14. At sabi doon, not reveling in drunkenness, not in lust and wantonness, not in quarrels and rivalries. Rather, arm yourselves with the Lord Jesus Christ. Spend no more thought on nature and nature's appetite. And sabi ni Augustine, I had no wish to read more, nor need to do so. For in an instant, as I came to the end of this sentence, it was as though the light of confidence flooded into my heart, and all the darkness of doubt was dispelled. From this moment, nung siya ay ministeryohan ng salita ng Diyos, nagsisi si Augustine at the age of 32. At niyakap niya ang isang buhay ng pagsunod sa Diyos at iniwan ng kanyang buhay dati sa kasalanan. At lahat tayo nagbe-benefit sa ministry ni Augustine during that time. Sa simula ng kanyang aklat na binasa ko, yung pangalan, Confessions nga, sabi ni Augustine, Thou hast prompted man that he should delight to praise thee. For thou hast made us for thyself, and restless is our heart until it comes to rest in thee. God saved Augustine from the depths of his sin. He found his rest in God. God saved Jonah from the depths of his sin. And God has saved many more.
Maaaring tayo kasama dun sa magsasabing, iniligtas ako ng Diyos mula sa kailaliman ng aking kasalanan dahil sa kanyang habag at biyaya. Kung ikaw ngayon, kapatid, ay nag-struggle sa kasalanan, cry out to Him. He will save. In the future, we might fall. Remember, we can cry out to God. We can continue crying out to God until such time when we don't need to cry out anymore. When is that? Kung tayo ay nasa kaharian na ng Diyos. Kung saan sabi sa Revelation, He will wipe every tears from our eyes. Sabi doon, there will no longer be any sea. Wala nang dagat. Sabihin, wala nang chaos. Wala nang kasalanan na hatak sa atin pailalim. Dahil ang Diyos ay kasama natin pang walang hanggan. Let's pray. Lord, thank you that salvation is from you. Thank you, Lord, sa inyong biyaya at habag sa amin na sa kabila ng kailalim-ilaliman ng aming kasalanan at napagrebelde sa inyo, pwede kaming umiyak sa inyo. Umiyak sa kabila ng aming guilt, umiyak sa kabila ng iyong galit, umiyak kahit para pang imposible yung sitwasyon, at umiyak dahil alam naming ililigtas po ninyo kami. Salamat po sa habag na ito. Nawa po ang mga kapatid ko po ay makatagpo ng comfort, ng kapahingahan mula po sa inyo. Kayo po ang mapuri at masamba. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ng Panginoong Hesus. Amen.